At dahil nga natalo itong TNT Tropang 5G ay inaasahan na yung mga trades na gagawin nila. At mukhang uumpisahan to sa pag-trade dito kay Poy Eram. Ang gagawin daw ng TNT ayon sa mga insiders ay ite-trade na tong si Poy Eram kapalit nitong si Christian David sa Blackwater Bossing. Posible rin daw na kunin na ng TNT ito si Cedric Barefield at si Dalf Panopio mula dito sa Blackwater kapalit ni Kim Aurin at ni Glenn Cobontin. So, yan yung mga trades daw na gagawin ng TNT para mapalakas yung roster nila. Siyempre, dito sa darating na Commissioner's Cup, ang focus ng lahat ay yung pagkuha ng import. Pero mukhang gusto raw ng TNT na makasiguro na yung kanilang local lineup ay magiging malakas din, lalo na at itong si Ronde Hollis Jefferson ay hindi makapaglalaro. Kaya nga mukhang ito na talaga yung pagkakataon para dito sa TNT na i-retool yung lineup nila at yung pagkuha dito kay David, Barefield at Panopio ang magiging susi dyan. Alam naman natin na ininda ng TNT yung kawalan ng scoring options nila dito sa San Miguel. Wala silang ibang mapuntahan kundi si Calvin Oftana. Kaya ngayon pagkuha dito kay Barefield, Panopio at kay Christian David ang nakikitang mga susi para mabawi ng TNT yung kanilang sabihin na nating bench depth o yung pagkakaroon ng malalim na bench. Kaya nga mukhang ganyan talaga ang binabalak ngayon ng tropang 5G. Kung sakasakali, ito na talaga yung magiging sagot ng TNT dito sa continued dominance ng San Miguel pagdating dito sa finals ng Philippine Cup. Kaya nga tignan natin kung kailan maaprobahan ang nabanggit na trade at sigurado na magiging mas malakas na ang TNT kapag ito'y nangyari. Dahil syempre, hindi naman basta-basta papayag itong TNT na San Miguel na lamang palagi magcha-champion pag sila nagkaharap. Kaya gusto talaga nila na makabawi na at yung pagkuha sa mga players na yan. Samantala naman itong si Mikey Williams nga ba ay lilipat na dito sa San Miguel Beermen. Iyan ngayon yung isa doon sa mga bagay na pinag-uusapan. Lalo na at itong Converge ay iniisip pa rin kung ano ang pwede nilang gawin dito kay Mikey Williams. Ang huling balita, nag-uusap pa rin daw, nagne-negotiate si Mikey at Converge pero hindi raw talaga magkasundo. So malamang nga ito'y sa San Miguel na dalhin dahil sila lang naman talaga yung team na pwedeng kumuha dito kay Mikey. Siyempre ang mga independent teams hindi kayang i-afford yung salary ni Mikey at obviously hindi siya babalik sa MVP group. So ang pupuntahan na lang niya ay San Miguel. Sa Barangay Ginebra, hindi yan kukunin ni Coach Tim Cone pagkatapos isnabi ni Mikey yung kanyang imbitasyon dito na maging kasama sa Gilas Pilipinas. At sa Magnolia naman, maganda na yung rotation nila sa backcourt, hindi yan sisirain ni Coach L.A. Tenorio. Kaya nga mukhang San Miguel na lang talaga ang pupuntahan ditong si Mikey Williams if ever siya ay makapaglaro pa dito sa PBA. Ang nagiging tinatawag na sticking point na lang talaga dito ay yung trade value ni Mikey. Dahil ang hirap dahil si Mikey 34 years old na, 2 taon nang hindi naglalaro sa PBA. Kaya paano i-judge yung value niyan? Magaling itong player pero San Miguel syempre may risk kapag kinuha nila si Mikey dahil wala namang guarantee na ito'y maglalaro. Kaya nga mukhang gusto raw ng San Miguel ay i-trade na lamang ay itong kanilang mga bench players katulad nitong si Wami Teongson at si Chris Miller. Kung yan siguro ibibigay, dapat pumayag na itong Converge Fiber Xers. Ngayon, depende na lang talaga yan kung ano magiging sitwasyon dito pero sa tingin ko mukhang ganyan talaga mas babagay kung sakasakali nga na itong si Mikey Williams ay lumipat na dito sa San Miguel Beermen. Kapag ito'y natuloy, wala na tayong nakikita na magiging problema dito sa lineup ng SMB kung sakasakali nga na ito'y mangyari talaga. Kaya good move ito sa Converge at sa Beermen. Sa ngayon nga, itong lineup naman ng NLEX Road Warriors ay meron ng kinuhang import at mukhang lalakas na raw talaga yung kanilang roster. Pero hindi yung pagkuha ng import ang talagang nagiging balita ngayon. Kung hindi, yun daw paglipat yan ni Josh Reyes ay hindi na matutuloy. Dahil daw, ayon dito sa Spin PH, doon sa lumabas din ng article, humingi raw ito si Josh Reyes na gusto niya talaga na kapag lilipat daw siya doon sa NLEX ay gawin siya kaagad-agad na head coach. Kaya mukhang hindi raw nagustuhan ng NLEX yan at nagdesisyon na lang sila na iba na lang ang hahanapin nila na papalit. Kaya as of now, itong si Jong Wichiko pa rin muna ang hahawak sa NLEX. Kaya nga mukhang ganyan na sitwasyon ngayon dito sa NLEX, hindi na raw matutuloy yung paglipat ni Josh Reyes as of now. Alam natin na marami pang pwedeng mangyari dito sa Road Warriors dahil parang ang gusto raw ng management ng MVP Group ay maging mas malakas na to at comparable na dito sa Meralco at TNT pagdating sa
manpower. Yun nga lang, medyo nahihirapan talaga sila dahil alam naman natin na hindi biro yung ginagawang sabihin nating mga trades, transactions ngayon dito sa PBA lalo na at sigurado naman na marami talagang pwedeng mangyari dito. As it is, hindi naman talaga masasabi na magkakaroon ng changes kaagad-agad sa NLEX dahil lahat ng mga teams nagpapalakas. So kung ano man yung balak ng NLEX, sigurado gagawin din yan ng ibang mga teams. Kaya nga ngayon, ito na talaga yung sitwasyon kung saan nakikita natin na itong NLEX Road Warriors ay gagawa ng hakbang para sila naman ang makabawi. Ngayon, depende na lang kasi yan kung sino yung mga magiging available players dahil hindi naman basta-basta na lamang na magbibigay yung mga ibang teams ng players lalo na kung nakikita nila na meron namang ibang options na available. Kaya ito sa NLEX Road Warriors hindi pa tapos yung kwento dyan pagdating dito sa kanilang roster kung saan sila ay magkakaroon ng mga major changes at updates at yan ang i-report natin. At ang huling balita dito naman sa Barangay Ginebra, mukhang ito raw si Ben Adamos ay dadali ng Ginebra dito sa Raynor Shiny Lasto Painters at posibleng kapalit si Jonard Clarito. Ito raw Ginebra ay baka samahan pa ng first round draft pick itong si Ben Adamos. Hindi na kasi nagagamit ni Coach Tim Con ito si Adamos kahit na kulang sila sa sentro at yan ay isang indikasyon na yung laro ni Adamos ay hindi na babagay dito sa estilo nitong si Coach Tim Cone. Kaya nga mukhang ang mangyayari talaga ngayon ay kinakailangan na itong si Coach Tim ay palitan na itong si Ben Adamos at kumuha ng panibagong player. Kaya nga mukhang ang mangyayari daw talaga ay dito sa mga reports na itong si Ben Adamos daw na ite-trade na dito sa Raynor Shiny Lasto Painters kapalit nga nitong si Jonard Clarito. Si Clarito ay malakas na rebounder kahit ito 6'3 lamang at yan ang dahilan kung ba't ito ay pinag-iinteresan ngayon ng SMC para sa Barangay Ginebra. Marami nang nakapansin na kulang talaga nitong Barangay Ginebra pagdating dito sa mga malalakas na mga rebounders. Kumbaga kulang sa angas ang Ginebra ngayon. Kaya nga kinakailangan nila na kumuha ng mga players talaga na pupwede at magbibigay ng panibagong lakas at sigla dito sa kanilang front court. At yung pagkuha dito kay Jonard Clarito mukhang umpisa na yan dito sa gagawin ni Coach Tim Cone. Kapag nakuha ni Coach Tim Cone itong si Jonard Clarito, mas lalaki yung oportunidad talaga na sila ay magkaroon ng mas magandang tsansa para magkaroon ng tinatawag natin na additional na sabihin na nating focus. Kung sakasakali nga na makagawa yan itong si Coach Tim Cone at pumayag si Coach Yeng Guiao, magiging okay na talaga itong Barangay Ginebra. Kaya nga abangan na lang natin yung pag-anunsyo ng paglipat ni Jonard Clarito dito sa SMC, specifically sa Barangay Ginebra. Binabati natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Jonel Alagon, Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Anthony Alon, si Michael D, si Dexter Domer, si Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Donel Santiago, binabati din natin si Monte Guzman, Malyari Mascarinas, Katsakino Dukusin, si Dexter Domer, si Enju at ang iba pa.